Kamusta? Ako si Otako. Ito ang aking buod para sa anime na i-share. Kung nagustuhan mo ang aking mga buod, pakisuyong mag-subscribe. Ang kwento ay nagsisimula sa isang payapang araw sa isang tahimik na nayon na biglang nasira ng lindol. Sa isang tingin sa malapit, may nakikitang lumalabas mula sa lupa. May ilang sandali pagkatapos, isang mahiyain na babae na may pangalang Yuno ay humahanga sa isa pang babae na may pangalang Luces. Isang araw, lumapit si Luces sa kakaibang babae at hiningi na turuan siya sa Force Arts. Ang Force Arts ay ang pinakamahusay na kasanayan ni Yuno kaya pumayag siya. Ang mga babaeng ito ay nakatira sa Labyrinth City, isang bayan ng mga manlalakbay na itinayo mula sa gitna ng dakilang labyrinth ng kayuan, ang tinatawag na Demon King. Malapit sa kanila, nakita na ang ilang mga mandirigma ay pumatay ng isang uri ng robot. Sila ay nagulat na galing ito sa dakilang labyrinth, pero mas lalo silang namangha nang ito ay muling kumilos. Sa bayan, hinangaan ni Yuno si Luces sa kanyang mahika. Nag-usap sila kung paano sinasabi na ang dakilang labyrinth ay may napakaraming mga sekreto at mga relika na hindi nila lubusang natuklasan. Anuman ang nagawa ng isang tao sa kanilang buhay, maaaring ang daan tungo sa kaluwalhatian ay nasa labyrinth. Hinahangaan ni Yuno ang kanyang bagong kaibigan at naisip na hindi na kinakailangan ang matakot. Patay na ang tunay na Demon King at tapos na ang panahon ng takot. Sandaling magdaan, nasubsob ang mga babae dahil sa pagyanig ng lupa at lumitaw ang isang kakaibang kumikinang na kristal. Umiyak si Luces sa sakit habang hinahalin tulad ng robot ang kanyang braso at pinutol ang natitirang bahagi niya. Walang magawa si Yuno kaya't pinanood na lamang at pinakiusapan na huminto ito. Sa huli, tumakas si Yuno nang tignan siya ng robot, ngunit takot siyang makakita ng isang mas malaking robot na may mga mas maliit na robot na sumisibad sa ito. Nakalabas si Yuno at nakita na ang bayan ay nasusunog. Naisip ni Yuno na wala siyang karapatan na mabuhay ngayon at napagtanto na walang may naintindihan ng kahit ano. Kahit napatay na ang tunay na Demon King, hindi ito ang wakas. Bigla, lumitaw ang isa sa mga robot, ngunit galit na ibinato ni Yuno ang isang ensaymada. Nalaglag ang robot, ngunit hindi maunawaan ni Yuno kung paano ito namatay sa kanyang iisang atake. Galit siya sa kanyang sarili dahil ibig sabihin nito, pwede niyang nailigtas si Luces. Baka matupad ni Yuno ang kanyang kahilingang hindi mabuhay dahil sa ilang karagdagang robot na sumalakay sa kanya. Sinubukan niyang atakihin ang lahat ng mga ito, ngunit hindi ito gumana, kaya't tinanggap na lamang niya ang kanyang kapalaran. Sumuko si Yuno sa lahat ng pag-asa at sinabihan silang tapusin na ang kanyang buhay, ngunit isang robot ang hinati sa kalahati. Ang isa pang misteryosong atake ang Samira sa natitirang mga robot, at ang ating pangunahing tauhan ay nagpakilala sa wakas. Ang kanyang pangalan ay Soji, at nagtataka siya kung bakit si Yuno ay sobrang nagnanais pumunta sa langit. Ipinaliwanag niya na mamimiss niya ito dahil ang mga bagay ay magiging masaya para sa mga tao. Namangha si Yuno sa kakayahan ng bata, lalo na't gamit lamang niya ang sira-sirang espada. Nagtataka si Yuno kung siya ba ay tinatawag na bisita, ngunit tila hindi ito gusto ni Soji. Nabigla si Yuno nang makita kung gaano kadami sa mga kaaway na napuksa ni Soji. Nais niya lang makita kung ang mga makina ay umiiral din sa mundong ito, at ipinaliwanag niya na kahit gaano karami ang mga ito, hindi maaaring pantayan ng espada niya. Nang kumain ng isang mapanlinlang na halamang dagat ang bata, humingi ito ng pagkain, pero sinabihan siya ni Yuno na tumakbo na lamang doon. Kahit gaano siya kalakas, ang bayan ay itinakda ng masira. Nagtataka lang si Soji kung bakit siya nag-aalala ng ganoon. Inilahad ni Yuno na mayroong mas nakatatakot na bagay na sumisira sa bayan, at hindi sapat ang kanyang maliit na espada para talunin ito. Ito ay napakalaki, at ipinaliwanag ni Yuno na ang labyrinth ay naging isang malaking golem. Sa tingin niya, ito ay isang halimaw na nilikha upang patayin ang tunay na Demon King, ngunit walang bakas ng takot ang ating pangunahing tauhan. Sinira niya ang isa pang robot na nasa proseso na alisin ang babaeng ito at patuloy na naghahanap ng pagkain. Mayroon si Yuno na hindi masarap na pagkain para sa paglalakbay, kaya iniisip ni Soji na ito ay perpekto para sa kanilang pakikipagpalitan. Wala namang kamalayan si Yuno kung ano ang ibig sabihin ng pakikipagpalitan, kaya ipinaliwanag ni Soji na ibibigay niya ang kanyang almusal at siya naman ang mag-aalaga sa napakalaking kumpol ng metal na sumisira sa bayan. Hindi mas takot si Yuno, pero handa naman si Soji na magkaroon ng saya. Nagtataka si Yuno kung sino nga ba itong lalaking ito, kaya ipinaliwanag niya na siya ang huling yago sa mundo. Natutunan natin na siya ay isang bisita mula sa isang malayong mundo, na lubos na kaiba sa Earth. Natuwa si Soji sa kanyang sining ng salita nang siya ay sumumuno ng arrowhead at nais niya itong turuan.
Siya ay laging tinuruan na ang mga bisita ay hindi pwedeng gumamit ng kapangyarihan dahil ang kanilang malayong mundo ay nakabase lamang sa mga batas ng pisika. Sila'y nagsasalita lamang gamit ang mga salita ng tunog, kaya't ito'y higit pa sa kanilang pangunawa. Ipinaliwanag ni Yuno na ang kanyang mga tao ay gumagamit ng mga sining ng salita upang hingin sa hangin o bagay na gumawa ng mga bagay tulad ng paggalaw o pagsunog. Wala namang kamalayan si Soji kung ano ang ibig sabihin nito, kaya't napagpasyahan na lamang niya na ang paggamit ng espada ang mas mabuti pa rin. Natatakot si Yuno na mamatay siya, pero puno ng kumpiyansa si Soji na mananalo siya. Inilahad niya na ang buhay ng lahat ay nawala na, kaya ang tama na desisyon dito ay ang tumakas na lamang. Hindi naniniwala si Yuno na tama na hilingin sa kanya na labanan ang nakakatakot na golem, ngunit nakakagulat na ipinaliwanag ni Soji na wala itong kinalaman sa kanya. Gusto lang niyang labanan iyon dahil ito'y magiging masaya. Hindi na mapigilan ni Soji ang kanyang excitement at agad siyang dumiretso patungo sa halimaw. Madali niyang pinagputol-putol ang ilang mga makina sa daan, iniwan si Yuno sa kalituhan. Bilis na humandar si Soji upang mas mapabilis na makarating sa mga napakalalaking bagay, at hindi maunawaan ni Yuno kung paano siya masyadong mabilis. Binato ng behemoth ang isang atake sa batang ito, pero nagulat si Yuno nang makita niya na umaakyat si Soji sa braso nito. Mayroong tonelada ng depensa sa paligid ng katawan ng makina, pero sobrang likas ng galaw ni Soji. Iiwasan niya ang lahat ng mga projectile sa pinakadelikadong paraan at pinagputol-putol pa ang mga lumalabas na makina. Ginamit ng bagay na ito ang malalaking speaker para sabihin ang parehong kakaibang mga salita na ginagamit ng mga tao at naghahanda para sa isang uri ng salitang sining na atake. Kumikilos si Yuno na parang lindol dahil nare-recognize niya itong atake bilang ang ilaw na sumunog sa lungsod. Kinatatakutan niya na tapos na ang lahat dahil pati itong higanting ito ay nakakagamit pa ng thermal arts. Pinalabas ng golem ang sobrang lakas na atake, nagpapalipad ng lahat sa paningin at nagpapaso sa lupa. Ang malupit na atake ay nagdulot ng pagkasira ng ilang beses na mas malaki kaysa sa higanti, pero nagulat si Yuno nang magpakita muli si Soji at pinagputol-putol ang ulo ng malaking golem. Nagpasalamat si Soji sa babong makina dahil ang mga maliit na robot na pinadala nito ay nagbigay sa kanya ng ilang magagandang bagay na masasandalan at aakyatang hakbang. Hindi pa tapos ang laban dahil sinubukan ng golem ang isa pang atake, pero muli na namang hindi nagpahalata si Soji. Pagtingin sa kasaysayan sa likod ng teknikang pakikipaglaban ni Soji ay nagpapakita na minsan itong ginamit upang talunin ang isang higanti sa pakikipaglaban. Ang teknika ay naglalaman ng pag-iwas sa atake ng kalaban habang ninanakaw ang kanilang sandata at ginagamit ang kanilang kalakasan upang talunin sila. Balik sa kasalukuyan, iniwasan ni Soji ang atake ng golem at natagpuan ang seal ng buhay nito. Pinagputol-putol niya ang braso ng bagay na ito at ipinahayag na ang sandata ng golem ay sa kanya na ngayon. Ang sariling braso ng golem ay lubhang sumira sa katawan nito at ang core nito ay nawalan ng bisa. Sa pagkatalo ng golem, bumagsak ang lahat ng iba pang mga makina. Hindi makapaniwala si Yuno na talagang nagawa ito ni Soji at nagsimulang mag-isip kung bakit ngayon lamang nagsimula ang malaking labyrinth na kumilos. Nagtataka siya kung reaksyon ito sa lakas ni Soji habang papalapit sa bayan o kung inaaktibo ito ni Soji nang may layunin dahil gusto niyang makipaglaban. Dumating si Soji matapos magkaroon ng maraming saya, ngunit halos hindi makabuo ng salita si Yuno habang nagtatanong kung paano niya ito nagawa. Ipinaliwanag ni Soji na iniisip lamang niya na siya ang lumikha ng kanyang kalaban at ito'y nagbibigay sa kanya ng kakayahan na mahanap ang kanilang seal ng buhay. Hindi ito maaaring mga binti ng golem dahil masyado silang malapit sa lupa. Hindi ito maaaring baywang dahil dala nito ang maraming bulk. Ang dibdib nito ang pumuputok na sandata, at ginamit nito ang kanyang kaliwang braso sa pag-atake kaya't ang natira lamang ay ang kanang braso bilang sandata ng buhay. Handa nang umalis si Soji dahil tapos na ang saya, pero binigyan siya ng paalala ni Yuno tungkol sa kanyang almusal. Kumain si Soji ng kanyang pagkain ng parang hayop at ipinuntoy na mas masarap ito kaysa sa mga insekto na karaniwang kinakain niya. Bigla niyang napagtanto si Yuno sa sandaling ito, at ito ay na kanyang kinaiinisan ang mga malalakas na tao. Ang mga malalakas na tao na gumawa sa kanya ng isang walang katuturan na buhay. Itinakda ni Yuno na kailangan niyang gawing may saysay ang kanyang walang katuturang buhay sa anumang paraan kahit na ito'y mali. Nagtataka si Soji kung saan siya dapat pumunta, at inirekomenda ni Yuno ang isang lugar na tinatawag na Orisha. Ito ang naging pinakamalaking lungsod na umiiral, pero gusto lang malaman ni Soji kung may mga malalakas na tao doon.
Natutuwa siya na mayroon, at ipinaliwanag ni Yuno na nagtitipon ang ari siya ng mga bayani mula sa buong mundo sapagkat may plano silang gumawa ng isang malaking bagay. Nakita natin dito kung gaano kadilim si Yuno sa kanyang pagnanasa na magbigay kahulugan sa kanyang buhay. Gusto niyang pumunta si Soji sa ari siya dahil siguradong may mga tao doon na kayang pumatay kay Soji. May pangalawang general ng Orisha na kilala ng lahat, ang kanyang pangalan ay Rostley the Absolute. Mayroon din craft malapit sa Hatch of Truth na nagsasalita tungkol sa pagmamaster ng isang hindi kilalang ikalimang sistema ng salitang sining. Mayroon siyang bisita na nagligtas sa dakilang Yellow Fortress siyam na taon na ang nakakaraan, si Kazuki the Blackstone. Mayroon si Tuoa the Awful na nagtatago sa malalayong White Mountains. O si LN the Winter na hindi pa nakikita ng sinuman. Determinado si Yuno na malaman pa ang tungkol kay Soji at nais niyang alamin kung ano ang eksaktong mundo sa malayong lugar. Nag-aalok si Yuno na gabayan si Soji patungo sa ari siya, at nagustuhan ni Soji ang ekspresyon na ipinapakita niya. Sumang-ayon si Soji sa kanyang alok na gabayan siya at ipinaalala sa kanya na maaari siyang gawin ang anuman mula sa puntong ito. Siya ay malaya. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-isip si Yuno tungkol sa bagong kalayaang natuklasan niya, nawala na niya ang lahat subalit ito lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas na magawa ang kahit ano. Natutunan natin na si Soji ay isang lalaki na hindi maaaring maipaliwanag sa realidad ng kanyang sariling mundo. Siya ang huling mangangalahig na kilala bilang si Shoji the Willow Sword. Habang sinisiyasat ang lupa, nakita ng dalawa ang ilang mga makina na may butas sa kanila. Ito'y nagpapakita kay Soji na may iba pang naghahanap lamang ng kanilang mga seal ng buhay at siya ay nagpapatawa na may isa pang nandoon. Medyo nababahala si Yuno. Ngunit hindi makapag-excited si Soji. Salamat sa panunood ng aking buod.